Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Taipat, Barangay Manggahan, Governor's Drive, General Trias, Cavite. So dito mag-review ulit tayo mga kabiyahe ng isang electric bike. So ito nga ang tinutukoy natin. Dito po yan sa may Barangay Manggahan, General Trias, Cavite. So ito mga kabiyahe, ang bestseller ni NWOW. So yun mga kabiyahe, bago natin ito i-review, ipakita ko muna sa inyo ang appearance ito ni NWOW ER VS3. Meron po siyang basket na lagayan ng mga ating bibilhin o kung makati tayo sa eskwelahan. Ayan, may lagayan tayo. Ayan. Kita po natin yung kanyang appearance. At ito naman mga kabiyahe, yung kanyang susi. With remote po yan mga kabiyahe. Ayan, may remote po yan na unlock tsaka yung lock at and then may start po siya. Ayan. At ito kung gagamit yung susi, pwede rin. So pagdating sa kanyang roof o bubong, ano po siya? Hard plastic na may mga brace ng metal. Ayan, metal po yung kanyang mga brace. Kaya matibay po siya. At syempre kung uupo tayo mga kabiyahe, ito yung magiging forma natin. Kasi dito yung dalawa. Yung mga kasinlaki natin mga kabiyahe, pwede yung dalawa hanggang tatlo kasama yung driver. So goods na goods ito para sa ating service. At ang pinakamaganda nito mga kabiyahe, kung ang gagamit dito ay takot sa motor, pwede ito dahil tatlo ang gulong niya. Hindi matutumba at wala rin itong license na kailangan at walang gasolina. Dahil nga po ito ay electric vehicle at hindi rin kailangan ng lisensya ng driver. So goods na goods. So yun mga kabiyahe, ito nga si NWOW ERBS3. Ito po yung kanilang best seller. Makikita po natin ang kanya disc brake, ito, at meron po siyang dual piston caliper ang kanyang telescopic fork, at ito naman yung kanyang gulong na ang sukat ng kanyang gulong ay 16 by 3.0 by 76. Yan po yung sukat ng kanyang gulong. At kung mapapansin natin mga kabiyahe, ito nga po ay gumagamit ng projector lamp, which is good po yan dahil napakaliwanag po niyan sa gabi. At ito nga po, meron din po siyang daylight running. Ayan. At ito naman yung kanyang turn signal na naka split type na patayo. At syempre ito, lalagyan ito mga kabiyahe ng wiper. Para pag umuulan, ito pong windshield natin ay visible tayong makakita lagi. Lalo na kung gagamitin natin ito sa mga matidilim na lugar. So goods na goods dahil linagyan nila ng wiper. At ang ginamit dito mga materyales mga kabiyahe ay hard plastic. Hindi po siya metal. Ito naman yung kanyang side mirror na meron din po siyang mga LED na ilaw. So pag nag-turn signal po tayo ay mag-activate po yan. Kikislap-kislap din po yan. At pagdating naman dito sa kanyang handlebar, ito po siya naka-chrome at meron din pong support. At ito nga mga kabiyahe, pagdating dito sa kanyang board panel, ito po ay fully digital na. At dito sa kanyang kanan na bahagi ay goma ang mahawakan natin ito na maganda. At ito mga kabiyahe, may safety features na dito na kapag yan ay nakalock, hindi nyo magagalaw ang unit. So ito mga makikita dito mga kabiyahe, itong switch na ito, itong push button na ito, may nakasulat dyan na DR. So itong D, pagka dito po yan nakapress, ibig sabihin po nakadrive tayo. So pag dito naman mga kabiyahe, naka-reverse tayo, so atras tayo mga kabiyahe. At pagdating naman dito sa kanyang baba, mayroon siya naka-indicate na HML. So ito
Yung H, ito yung high. Tapos itong M ay yung mid. At ito naman yung L ay low. So, pagdating naman dito, ito yung on and off ng kanyang ilaw. So, pag press natin dito, naka-on po siya at dito naman naka-off. At ito naman yung kanyang electric starter. At pagdating naman dito sa kaliwang bahagi, ito makikita rin yung mga push button ng ating ilaw. At ito rin yung kanyang turn signal. At syempre, naka-equip na rin po yan ng hazard. At ito naman po yung kanyang busina. Syempre pa mga kabiyahe, meron siya ditong box na mahaba. So kahit mga libro, 4 na libro o 3 kasya po dyan. At pagdating naman dito, meron po siyang USB charging port. Ayan, goods na goods. At ito rin naman yung kanyang switch ng wiper. Meron po siyang may dalawang control na remote control. Ito yung start at unlock at saka yung lock. At syempre pag i-lock natin na may tone, ito po ang pipindutin natin. So ayan, at ito naman yung susi. At dito, mayroon din ditong susian. Nabubuksan ito mga kabiyahe. Nandiyan sa loob yung ating mga tools at yung battery. Ito naman yung gulong sa ulihan na may sukat na 3.0 by 10. At ito makikita sa kanyang likuran mga kabiyahe. At ang battery charging time nito mga kabiyahe ay umaabot ng 7 to 9 hours. At ang layo naman ang tinatakbo nito mga kabiyahe, ang kayang takbuhin ng isang charge ng battery nito ay inaabot ng 70 to 80 km. Power ng motor nito mga kabiyahe inaabot ng 500 to 1000 watts. At ang maximum speed nito mga kabiyahe ay inaabot ng 25 to 32 kilowatt hour. At pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang presyo, ito po ay merong presyo na 59,800 pesos. Itong si N-Wow ERVS 3. Kung kukunin nyo naman mga kabiyahe sa installment, itong e-bike na ito ay magda-down lang po kayo ng 10,000 pesos. At kung kukunin nyo mga kabiyahe ng 12 months, magmamonthly po kayo ng 5,300 pesos. At sa kanyang 18 months, magmamonthly po kayo ng 3,850 pesos. So yun mga kabiyahe, at meron pa pala akong ibigay sa inyo isang tip. Ito po, vehicle na ito ay meron po siyang free lifetime service at lahat po ng piyesa nito ay available po dito sa store. At kung nagustuhan nyo po ang ating pagre-review o pag-walk around dito kay ERVS 3, huwag nyo pong kalimutan i-like at share para na rin po sa ibang manonood na makapagkamit rin po nito na isang bike na ito. At huwag nyo kalimutan i-subscribe at pindutin ang vlog notification bell natin dyan para ma-notify kayo sa lahat ng ating i-upload na bagong video. Hanggang sa muli, kita kids! Yeah, in Frank. God bless.